Maligayang panunood po ka-recap. Ang ating tatalakayin ngayon ay tungkol sa isang horror movie na may pamagat na Outside. Kaya sit back, relax, at simulan na natin. Nagsisimula ang pelikula mga ka-recap nang ipinakita sa atin ang lugar dito sa Pilipinas kung saan ang lahat ng mga lungsod ay nasakop na ng mga uhaw sa dugo na mga zombies. Ang ating bida na si Francis Abil ay nakatakas sa Maynila at tumungo sa kanyang home village kasama ang kanyang asawa na si Iris at ang kanilang dalawang anak na lalaki na sina Josh at Lucas. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang luma at tila walang laman na abandonadong bahay. Kinuha ni Francis ang isang piraso ng metal pipe at maingat na pumasok sa bahay. Habang dahan-dahan siyang naglalakad sa loob ay nakarinig siya ng mahinang ingay mula sa itaas kaya nagpatuloy siya sa paglalakad upang tingnan ito. Hindi nagtagal ay pumasok siya sa isang silid at natagpuan ang isang patay na nakahiga sa isang kama. May baril malapit sa kamay ng matanda na nagpapahiwatig na kinitil niya ang kanyang sariling buhay. Kinuha ni Francis ang baril at relo nito at pagkatapos ay bumalik sa labas. Habang nakatayo siya sa may pintuan ay biglan niyang nakita ang isang matandang babae na kamakailan lang na naging zombie. Pagkatapos ay malalaman natin ka-recap na ang lalaki sa loob ng silid ay ang ama ni Francis at ang babae ay ang kanyang ina. Sa kalaunan ay umatake ang zombie kaya napilitan ang ating bida na barilin siya. Kasunod ng kahindik-hindik na kaganapang ito ay inilibing ni Francis ang kanyang mga magulang sa taniman ng mais. Pagkatapos, ang pamilya ni Francis ay nanirahan sa loob ng bahay. Gayunpaman, hindi makatulog si Francis at nanatiling gising na nagbabantay sa buong oras. Sa umaga ay sinusuri niya ang supply ng tubig at pagkatapos makumpirma na malinis ito ay pinapayagan niya ang kanyang mga anak na gamitin ito. Pero mukhang hindi masaya si Iris na napadpad sila ngayon sa bahay na ito ka-recap. Maya-maya ay isinama ni Francis ang kanyang panganay na anak na si Josh upang tingnan ang isa pang malapit na bahay. Doon ay nakakita sila ng radyo, flashlight at ilang manok sa isang hawla. Nakita rin nila ang bangkay ng may-ari na nakasabit pa rin sa bubong. Inutusan ni Francis si Josh na kunin ang mga susi na nakalagay sa sinturon ng katawan. Ngunit habang sinusubukang hilahin ng bata ang mga susi, ay bumagsak ang bangkay sa kanya. Malinaw na nasaktan si Josh sa insidente, ngunit hindi siya tinulungan ni Francis. At ito ay dahil gusto niyang matutunan ng kanyang anak kung paano haharapin ang mahihirap na sitwasyon ng mag-isa. Nang hapong iyon ay dinala ni Iris si Francis sa basement ng bahay para matingnan nila ang anumang mga gamit at kagamitan na maaaring nakalagay sa paligid. Pagkatapos ay ipinahayag na ang mapang-abusong ama ni Francis ay palagi siyang ikinulong sa basement bilang parusa. Malinaw na hindi niya nalampasan ang trauma na iyon, ngunit nagpatuloy pa rin siyang pumasok sa silid at natuklasan ang isang generator na naubusan na ng gasolina. Kalaunan ng gabing iyon, habang kumakain ang pamilya, ay minungkahi ni Iris na dapat silang magtungo sa Hilaga, ilang milya lamang mula sa kinaroroonan nila dahil ligtas sila doon. Gayunpaman, iginiit ni Francis na dapat silang manatili dahil mas ligtas sila sa bahay na ito. Kinaumagahan ay nag-uusap ang mag-asawa malapit sa maisan na nakapalibot sa bahay. Mapag-alaman natin dito ka-recap na hindi anak ni Francis si Josh, kaya naman hindi niya ito binibigyan ng gaanong atensyon gaya ni Lucas. Pagkatapos ay muling sinabi ni Iris na kailangan nilang magtungo sa Hilaga kung saan inutusan sila ng gobyerno na pumunta. Mukhang hindi masyadong masaya si Francis sa ideyang ito, ngunit sa huli ay pumayag din siya para sa kaligtasan ng kanyang pamilya. Maya-maya pa ay umalis sila sakay ng kanilang van kung saan si Francis ang nagmamaneho habang pinaplano ni Iris ang kanilang ruta. Tila naging normal ang lahat hanggang sa ibuka ni Josh ang kanyang bibig. Hindi niya sinasadyang nasabi na kamakailan lamang ay nakatanggap si Iris ng tawag mula sa nawalay na kapatid ni Francis na si Diego. Ang balitang ito ka-recap ay labis na ikinagalit ni Francis kaya nawalan siya ng focus at munti ng mabangga sa isang tulay. Napagtanto ng pamilya na imposibleng makadaan ang van kaya iminungkahi ni Francis na bumalik sa bahay. Gayunpaman, si Iris ay bumaba sa van na may dalang talim at sinubukang tumawid sa barikada. Gumagawa siya ng sobrang ingay at maya-maya ay lumitaw mula sa likuran ang isang sundalo na naging zombie kamakailan lang. Si Francis ay nagmamadaling tumulong sa kanya at binaril ang zombie gamit ang kanyang baril. Ngunit habang tinutulungan siyang tumayo ay mas maraming zombie ang lumitaw sa likod ng kanilang van at ang kanilang mga anak ay nakulong sa loob. Lumilitaw na ang mga bata ay malapit ng mapahamak kaya ang mga magulang nila ay agad na rumisponde.
Matapang na binaril ni Francis ang mga zombie at pinapalayo sila sa van. Nagawa ni Iris na iligtas ang kanilang mga anak habang ang kanyang asawa ay kumuha ng granada mula sa namatay na sundalo at sinubukang malampasan ang mga zombie. Tumawid siya sa tuktok ng mga kotse at mabilis na nakalayo mula sa humahabol ng mga zombie. Matapos gawin itong ligtas sa likod ng isang kotse, ay inihagis niya ang granada na naging dahilan upang mapatay ang mga nakapalibot na mga zombie. Pagkatapos karekap, ay pumunta si Francis sa kanyang pamilya at naglakad sila pabalik sa bahay. Pagkalipas ng 2 linggo, ay bumalik si Francis sa tulay para kunin ang van at napagtanto niyang nasa gumaganang kondisyon pa rin ito. Dadalhin na sana niya ito sa bahay nang biglang nagbago ang kanyang isip. Sa hindi maipaliwanag na kadahilanan, ay ayaw niyang umalis ang kanyang pamilya sa ancestral house niya. Nang maglaon, ay dumating siya na may dalang panggatong at nagsinungaling kay Iris na nasira ang van. Pagkatapos, ay inilagay niya ang gasolina sa generator at ginulat ang kanyang pamilya ng mga ilaw, air conditioning at ilang musika. Kinaumagahan, ay pumunta si Francis sa kanilang kulungan ng manok para kumuha ng mga itlog para sa almusal. Ngunit, nadiskubre niya ang isang aso at kinagat siya sa kamay. Nang maglaon, ay ginamot ni Iris ang kanyang mga sugat, ngunit nang mumungkahi na maghanap ng ospital dahil wala silang anumang gamot para sa rabies. Ngunit, muling tumanggi si Francis na umalis dahil sa kanilang seguridad. Samantala, may narinig si Josh sa radyo tungkol sa kalapit na kampo. Ngunit, hindi niya matukoy ang buong mensahe. Pagkatapos, ay sinabi ng bata ang impormasyong ito sa kanyang mga magulang ng gabing iyon sa hapunan. Kaya, nagkaroon sila ng mainit na talakayan. Iminungkahi ni Iris na dapat silang umalis upang hanapin ang kampo. Gayunpaman, pinipilit ni Francis na manatili sa bahay na nagpapaalala sa kanila kung gaano kadelikado ang maglakbay sa labas. Kinaumagahan karekap, ay inayos ni Francis ang kulungan ng manok nang lapitan siya ni Josh at hiniling na buksan ang generator. Tahimik na itinanggi ni Francis ang kanyang kahilingan at humantong sa pagtatalo ng dalawa. Tinanong ni Francis si Josh kung kaya niyang pumatay para iligtas ang kanyang pamilya katulad ng ginawa niya sa tulay. Nang matapang na sumagot ang bata sa kanya, ay dinala siya ni Francis sa malapit na field para turuan siyang gumamit ng baril. Gayunpaman, narinig ni Irish ang mga putok ng baril at lumapit sa field at nakita niya si Francis na pinahihirapan si Josh sa parehong paraan na pinahihirapan siya ng kanyang ama noong bata pa siya. Haharapin na sana niya ang kanyang asawa nang biglang may dumating na ilang zombie sa lugar. Marahil dahil sa malakas na putok ng baril, kaya sila napunta doon. Pagkatapos, ang pamilya ay nagmamadaling umuwi, ngunit sinundan sila ng mga zombies. Inarangan nila ang mga pinto at tumakbo sa itaas, ngunit ang kawan ng mga zombie ay pilit na pumapasok sa loob sa pamamagitan ng pinto at mga bintana. Haharapin na sana nila ang kanilang kapahamakan karekap, ngunit may isang jeep ang dumating sa labas ng bahay at napunta doon ang atensyon ng mga zombies. Pagsapit ng umaga, ay tumungo si Francis sa isang malapit na ilog at natuklasan na ang taong nagligtas sa kanila ay ang kanyang kapatid na si Diego. Nag-usap ang magkapatid at mabigat na ipinahiwatig na si Josh ay talagang anak ni Diego. Pinag-usapan ng magkapatid ang kanilang mga nakaraan kung saan humingi ng paumanhin si Diego sa lahat at ipinahayag na siya ay dumating upang tulungan sila. Gayunpaman, si Francis na napuno ng galit ay tinanggihan ang lahat ng tulong ng kanyang kapatid. Bumunot pa siya ng baril at itinutok ito kay Diego. Hindi nagustuhan ng kanyang kapatid ang paghaharap nila, kaya nagpa siya itong umalis. Ngunit, bago siya nagmaneho, ay iniwan niya kay Francis ang mapa sa hilagang kampo. Pagkaalis ni Diego, ay kinuha ni Francis ang mapa at naghanda na sunugin ito. Ngunit, nagbago ang isip niya sa huling segundo. Hindi nagtagal, ay bumalik siya sa bahay at nagsinungaling na si Diego ay patay na nang makarating siya doon. Pagkatapos ay sinimula ni Francis ang pag-aayos ng bahay at pag-akyat sa mga bintana nito. Maya-maya, habang naglalaro si Lucas, ay hinabol niya ang isang langaw na kalaunan ay humantong sa kanya sa basement. Pagkatapos ay nakita niya ang isang zombie na nagtatago sa likod ng bintana sa labas ng bahay. Dumating din doon si Iris at napansin niyang humihina na ang mga zombie habang lumilipas ang mga araw. Napagtanto niya na malapit nang mamatay ang mga nilalang na ito dahil sa kakulangan ng pagkain at nangako kay Lucas na babalik sa normal ang lahat. Ngunit, lingid sa kanilang kaalaman, si Francis ay nakikinig mula sa likod ng pintuan ng basement. Nang hapong iyon, habang naglilibot sa bukid, ay nakahanap si Francis ng isang zombie sa parehong mahinang estado at agad itong pinatay. Pagkatapos, ay nagsimula siyang gumawa ng isang kwento na nagsasabi sa kanyang pamilya na may ilang mga zombie na gumagala pa rin sa paligid ng bukid. Halatang gusto niyang pigilan ang kanyang pamilya na lumabas. Ng gabing iyon, habang kumakain sila, ay isinawalat ni Josh na nakakita siya ng mapa sa damit ni Francis. Ito ay may mga direksyon patungo sa isang kampo, patungo sa hilaga kung saan silang lahat ay magiging ligtas.
Nang marinig ito, ay kinumbinsi ni Francis ang kanyang asawa na manatili sa bahay at sinubukang kumbinsihin si Iris na dapat nilang palaguin ang kanilang pamilya sa bukid. Iminungkahi pa niya na magplano sila para sa isa pang anak. Gayunpaman, pinabulaan niya ang kanyang punto na itinuturo na ang kanilang buhay ay hindi na normal tulad ng dati. Ipinaalala sa kanya ni Iris na dapat niyang pagtuunan ng pansin kung paano sila mabubuhay dahil ang kanilang mga reserbang pagkain ay lumiliit na sa araw-araw. Iminungkahi niya na maaari siyang makipagsapalaran at kumuha ng pagkain mula sa nakapalibot na lugar. Ang mungkahing ito ay sapat na upang mag-apoy sa galit si Francis at sinimulan niyang ibulalas ang mga problema sa pag-aasawa na nararanasan nila ni Iris. Ibinunyag niya sa kanilang mga anak na pinaplano ni Iris na iwan sila bago magsimula ang zombie outbreak. Inamin ito ni Iris na sinasabing hindi na siya masaya sa kanyang buhay. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanyang asawa na ibigay ang mapa para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Ngunit bilang tugon ay kinuha ni Francis ang mapa at agad itong sinunog. Pagsapit ng umaga karekap ay pumunta si Francis sa bukid para maghanap ng makakain, ngunit tubo lang ang kanyang nakita. Kinuha niya ang ilan sa mga iyon nang biglang may narinig siyang putok ng baril sa di kalayuan. Isa lang ang ibig sabihin nito karekap na may mga tao sa malapit na nilalabanan nila ang mga zombie. Nang gabing iyon ay nagdala siya ng isang malaking piraso ng kahoy sa basement at ginamit niya ito upang harangan ang pinto. Pagkatapos ay kinandado niya ito ng isang kadena. Si Iris at Josh ay hindi mapakali dahil sa kanyang mga ginagawa. Hindi nagtagal ay nagsalita si Josh na si Francis ay tulad lang din ng ugali ng kanyang mapang-abusong ama. Nang marinig ito ay sobrang nagalit si Francis at pinagbuhatan niya ng kamay ang bata. Ngunit bago pa lumala ang pangyayari ay nakarinig sila ng katok sa pinto. Hindi nagtagal ay narinig nila ang isang tao na nagpapakilala sa kanyang sarili bilang isang sundalo na desperadong humiling na papasukin siya. Tumanggi si Francis na tumulong, ngunit inalis pa rin ni Josh ang kahoy. Isang sugatang sundalo na nagangalang Corquera ang sugatang pumasok sa loob at humingi ng tulong medikal. Si Iris bilang isang nurse ay agad na tumulong kay Corquera at nagtanong tungkol sa kanyang mga pinsala. Ibinunyag ng sundalo na siya ay mula sa kalapit na kampo at pabalik na ang kanilang convoy mula sa isang supply run nang salakayin sila ng napakaraming zombies. Namatay ang lahat ng kanyang kasamahan at siya lang ang nag-iisang nakatakas. Muntik na siyang makorner ng mga zombie pero tinulungan siya ng isang lalaki at itinuro siya patungo sa bahay. Hinala ni Iris na ang misteryosong tao na ito ay si Diego. Sa kalaunan ay pumayag si Francis na tulungan si Corquera, ngunit iginiit niya na kailangan niyang magpalipas ng gabi sa basement. Makalipas ang ilang oras nang tulog na ang lahat, ay sinabi ni Josh kay Iris na aalis siya para hanapin si Diego o ang kampo. Inamin din niya na alam niya ang tungkol sa kanyang tunay na magulang, ngunit itinuturing niyang tunay na ama si Francis. Kinaumagahan ay nadatna ni Francis si Corquera na nag-aalmusal kasama si Lucas. Ngunit napansin niyang wala sa kanila ang kanyang panganay na anak. Tinanong niya si Iris tungkol dito, ngunit hindi ito tumugon. Ang galit na si Francis ay nagmamadaling hinanap si Josh, ngunit nakita niyang nakabukas ang pinto ng kanyang kwarto. Napagtanto niya na ang bata ay lumayas, kaya si Francis ay linamon ng kanyang galit. Kinuha niya ang kanyang martilyo, bumalik sa kusina at hinampas si Corquera sa ulo. Si Iris at Lucas ay sobrang natakot nang ang utak ng sundalo ay tumalsik sa buong hapagkainan. Lumapit si Francis kay Iris at nawala ng malay sa pamamagitan ng isang marahas na suntok. Pagkagising niya ay mabilis niyang nalaman na ikinulong siya ni Francis, pati na rin si Lucas sa basement. Samantala, unti-unting nawawala ng katinuan si Francis at nagsimulang gumawa ng mga masasamang plano. Pinatay niya ang aso na kumain ng kanyang manok at niluto ang karne nito. Pagkatapos ay nagtungo siya sa basement na nakasuot ng uniforme ng militar ni Corquera. Nang tumanggi ang kanyang pamilya na kainin ang karne, ay galit na binasag ni Francis ang plato sa sahig. Pagkatapos ay isiniwalat niya na noong bata pa siya ay pinaparusahan siya ng kanyang ama kapag hindi niya naubos ang kanyang pagkain. Maya-maya ay nagplano si Iris at ang kanyang nakababatang anak na tumakas mula sa bahay na ito. Sa sumunod na eksena karekap, ay biglang nagising si Francis mula sa kanyang pagkatulog sa mga sigaw ni Lucas. Mabilis siyang pumunta sa basement, ngunit pagpasok pa lang niya ay hinampas siya ni Iris. Natumba siya sa sahig at nawala ng malay ng ilang sandali habang kinukuha ni Iris ang mga susi mula sa kanya. Sa wakas ay nakatakas ang mag-ina sa basement. Ilang sandali pa ay nagkamalay muli si Francis at sinubukang sundan sila. Ngunit napagtanto niya na nag-iisa siya sa basement at nagsimulang makita ang mga flashback ng kanyang ama na itinapon siya dito bilang isang parusa. Pansamantala ay kumuha si Iris ng ilang bagay, kabilang ang isang talim at tumakbo palabas kasama si Lucas.
Papalabas na sila ng bahay nang biglang inatake sila ng isang zombie na si Diego. Nag-udyok ito sa dalawa na tumakbo pabalik sa loob ng bahay, ngunit hinawakan ni Diego si Iris sa paa. Nang sinubukan ng bata na tumulong, ay inatake naman siya ni Diego. Sa napakadelikadong sandaling ito karekap, ay nakalabas si Francis sa basement at gumawa ng paraan para iligtas ang kanyang pamilya. Nagawa niyang patayin ang zombie, ngunit nakagat naman ito si Lucas sa kamay. Ngayon ay dalawa na lang ang pagpipilian nila. Putulin ang braso ng bata o panoorin siyang mag-transform sa isang zombie. Pinili ng emosyonal na Iris ang unang opsyon at nagsimulang maghanda para sa proseso. Sa kabutihang palad, si Francis ay nagsabing kailangan nilang maghanap ng ibang paraan. Sinabi niya sa kanyang asawa na kailangan nilang dalhin ang bata sa pinakamalapit na medical center. Para magawa ito, ay nagmamadaling pumunta si Francis sa tulay kung saan niya iniwan ang kanilang van ilang araw na ang nakakaraan. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay mas lalong lumala. Si Josh ay namamasyal doon na may dalang baril na kinuha niya sa isang bangkay ng mga sundalong zombie. Hindi nagtagal ay dumating doon si Francis at agad na hinanap ang kanyang van. Gayunpaman, dahil nakasuot siya ng uniforme ng militar na puno ng dugo, tila siya ay isang zombie na rin. Habang papalapit si Francis, ay aksidenteng nahila ni Josh ang gatilyo dahil sa takot at natamaan ang kanyang ama. Nang napagtanto niya ang kanyang ginawa, ay nagmamadali siyang humingi ng tawad at inamin ni Josh na noon pa man ay tinuturing na niya si Francis bilang kanyang tunay na ama. Si Francis naman karekap ay tumugon sa pamamagitan ng pag-abot ng kanyang kamay at sinasabing palagi niyang tinuturing si Josh bilang kanyang sariling anak. Bago sumuko si Francis sa kanyang paghinga, ay nagawa niyang turuan si Josh na kunin ang van at iligtas ang kanyang natitirang pamilya. Sa sumunod na eksena karekap, ay makikita nating nakarating na si Josh sa bahay, dala ang van. At dito nagtatapos ang pelikula mga karekap. Kung nagustuhan nyo karekap ang movie recap natin ngayon, ay inanyayahan kita na mag-subscribe at pakipindot na din ang notification bell para palagi kang updated sa mga susunod naming videos. Maraming salamat sa panonood. Cheers!